Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamakapangyarihang bagay na pwede mong sabihin ay ang walang sabi? Sa sandaling itigil mo ang pagpapaliwanag, pagtanggi o pag-react, siya ang magsisimulang magtanong-tanong. Akala niya hihingi ka ng pakiusap. Akala niya magmamakaawa ka. Akala niya babagsak ka sa bigat ng damdamin mo. Pero sa halip ginawa mo ang hindi niya inaasahan, nawala ka. At ngayon, ang katahimikan mo ang mas malakas magsalita kaysa sa kahit anong salita. Karamihan sa mga lalaki ay bumabagsak kapag nasasaktan ang puso. Nagpapadala sila ng mahabang mensahe para subukang paliwanagin ang isang taong desidido na. Nagtatanong kung bakit, nagmamakaawa ng closure, sinusubukang ipaalala sa kanya ang mga magagandang alaala. Iniisip na babalik siya dahil sa nostalhiya. Pero ang lahat ng iyon ay nagpapatunay lang ng isang bagay. Emosyonal ka pa ring bukas sa kanya. At sa laro ng atraksyon, ang pagiging emosyonal na bukas sa taong lumisan na ay kahinaan. Pero ikaw gagawa ka ng ibang hakbang. Magbabago ang isip mo mula sa desperadong pag-iisip patungo sa pagiging matatag. Hindi ka hahanap ng closure, hindi ka hahabol. Hindi ka magtatanong ng paliwanag dahil ang totoo hindi mo na kailangan yan. Ang lalaking nakakaalam ng kanyang halaga ay hindi nasasayang ng oras para kumbinsihin ang iba. Ang lalaking may kumpiyansa sa sarili ay hindi na kailangang patunayan iyon sa salita. Pinapatunayan niya ito sa kanyang pagkawala. Tandaan mo ito, ang pinakamalakas mong kapangyarihan ay nasa kakayahan mong umalis at seryosohin ito. Sa sandaling itigil mong bigyan siya ng atensyong inaasahan niya, mararamdaman niya ang kawalan, mapapansin niya ang katahimikan, at habang lumilipas ang mga araw, habang hindi na pumapasok ang pangalan mo sa kanyang phone, habang nakikita niya na nagpapatuloy ka ng walang alinlangan, sisilip ang pagdududa sa kanyang isipan. Tama ba ang pinili ko? Bakit hindi siya lumalaban para sa akin? Totoo ba na nagmamalasakit siya at ang kabalintunaan? Mas malakas pa ang sandaling ito ng pagdududa kaysa sa kahit anong sinabi mo noon. Pero hindi lang ito tungkol sa pagpapasakit sa kanya o pagpapasisi sa desisyon niya. Ito ay tungkol sa pagyakap mo sa isang bersyon ng sarili mo na hindi na naghihintay ng pagpapatunay mula sa iba. Ito ay tungkol sa respeto sa sarili. Ito ay tungkol sa paglago. Ito ay tungkol sa pagiging isang lalaking matatag, matibay at makapangyarihan sa loob na ang mundo ang sumusunod sa kanya. Hindi siya ang sumusunod sa mundo. Inakala niyang babagsak ka. Inakala niyang maghihintay ka. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang katahimikan mo. Kung pagod ka na sa pagiging walang kapangyarihan, kung handa ka nang harapin ang lakas mo, i-like mo ito, mag-subscribe, i-on ang notifications at mag-comment sa baba. Ang katahimikan ko ang aking kapangyarihan. Numero 1. Ang kapangyarihan ng paglaho, inaasahan niyang may reaksyon ka. Inaasahan niya ang galit, lungkot, baka pati desperasyon. Pero sa halip wala siyang nakuha at ang katahimikan mo, sumasobra itong nagpapasakal sa kanya. Ito ang totoo, hindi pinahahalagahan ng tao ang bagay na hindi niya kinatatakutan na mawala. Hanggat alam niyang nandyan ka lang sa likod, wala siyang dahilan para namimiss ka. Wala siyang dahilan para questionin ang desisyon niya. Wala siyang dahilan para maramdaman ang pagkawala mo sa buhay niya. Pero sa sandaling mawala ka, sa sandaling maging tahimik ka, nagbabago ang lahat. Dahil ngayon, hindi ka na predictable, hindi ka na available, at ang isip ng tao, hinahangad niya ang bagay na hindi niya makuha. Ang paglaho ay hindi kahinaan. Hindi ito pagsuko. Ito ang pinakamakapangyarihang galaw na pwede mong gawin. Pinipilit nitong harapin niya ang katotohanan ng kanyang pinili, maramdaman ang bigat ng bagay na iniwan niya. Akala niya hahanapin ka, pero sa halip ipinakita mo sa kanya ang isang bagay na mas nakakatakot. Hindi mo siya kailangan at hayaan mo akong sabihin ito. Sa sandaling ma-realize ng babae na ang lalaking inaasahan niyang babagsak ay ayos lang nang wala siya, sisilip ang pagdududa. Magsisimula siyang magtanong kung nagkamali ba siya. Uulitin niya sa isip niya ang relasyon, tinatanong kung binigyan ba niya ng sapat na halaga ang lalaki. At ang pag-iisip na iyon, sinusundan siya ng paulit-ulit. Pero ang sikreto, gagana lang. Ito kung seryoso ka. Kung ang katahimikan mo ay panlilinlang lang,
Kung palihim kang naghihintay na mapansin ka niya, panalo na siya. Ang tunay na kapangyarihan ay nanggagaling sa tunay na pagbitaw, sa pag-unawa na hindi bumababa ang halaga mo dahil hindi niya ito nakita, sa pag-alam na ang pag-alis ay hindi para painumin siya na namimiss ka, kundi para siguraduhing hindi mo bababaan ang sarili mo para sa taong hindi marunong magpahalaga. Kaya maglaho ka. Hindi dahil gusto mong habulin kanya, hindi dahil naglalaro ka, kundi dahil ang enerhiya mo, ang oras mo, ang kapayapaan mo. Mga bagay ito na hindi mo kailanman hihingin na pahalagahan ng iba. Hindi. Akala niya magmamakaawa ka, pero ngayon ang katahimikan mo ang sumisira sa kanya. Kung pagod ka na sa paghahabol ng mga multo, kung handa ka nang bawiin ang kapangyarihan mo, i-like mo ito, mag-subscribe, i-on ang notifications, at mag-comment sa baba. Hindi ako naghahabol. Ako ang nakakaakit numero 2. Kontrolin ang kaya mong kontrolin, baliwalain ang iba, umalis siya. Siya ang pumili. Ngayon dalawa ang pagpipilian mo. Sayangin ang enerhiya mo sa pagbabago ng mga bagay na tapos na o gamitin ang enerhiya mo sa mga bagay na makakatulong talaga sa iyo. Ang matatag na lalaki ay nauunawaan ang isang mahalagang katotohanan. May mga bagay sa buhay na kaya mong kontrolin at may mga bagay na hindi mo kontrolado. Sa sandaling matutunan mong paghiwalayin ang dalawa, hindi ka na matitinag. Hindi mo makokontrol ang nararamdaman niya. Hindi mo makokontrol ang mga desisyon niya. Pero kaya mong kontrolin kung paano ka tutugon. Kaya mong kontrolin kung paano mo dadalhin ang sarili mo. Kaya mong kontrolin kung anong klaseng lalaki ang magiging ikaw pagkatapos nito. Kaya itigil mo na ang sobra-sobrang pag-iisip. Itigil mo ang pagsusuri sa bawat usapan, bawat text, bawat maliit na detalye na umaasang makikita mo ang sagot kung bakit. Wala nang saysay. Sa sandaling nagdesisyon siyang umalis, hindi na nasa kamay mo ang sitwasyon. Ngayon, ang trabaho mo lang ay mag-focus sa mga bagay na nasa kapangyarihan mo. Ang mindset mo, ang paglago mo, ang kapayapaan mo. Tandaan mo ito. Bawat segundo na ginugugol mo sa pag-iisip tungkol sa kanya ay nakawin mula sa sariling pag-unlad mo. Bawat palaisipan tungkol sa maaring nangyari ay enerhiyang dapat ay ginagamit mo para buuin ang magiging bukas mo. Dahil ang lalaking may kontrol sa emosyon niya, siya ang may kontrol sa buhay niya. At iyan, kaibigan, ang nagkakaiba sa mahina at malakas ang irony. Kapag tinigil mo ng subukang kontrolin ang resulta, kapag tunay kang nagbitaw, doon nagbabago ang kapangyarihan. Doon siya magsisimulang mapansin dahil habang inakala niyang lalaban ka para sa kanya, yayakapin mo ang nakaraan. Gumawa ka ng isang bagay na mas malakas. Umusad ka ng walang alinlangan at iyan ang hindi niya inihanda. Hindi, inakala niyang maghihintay ka. Pero sa halip, pinili mo ang sarili mo. Kung pagod ka na sa pagsasayang ng enerhiya sa mga bagay na wala kang kontrol, kung handa ka nang ituon ng pansin sa loob mo, i-like ito, mag-subscribe, i-on ang notifications, at mag-comment sa baba. Pinapalakas ko ang sarili ko. Pinapalakas ko ang buhay ko. Numero 3, ang kawalang pakialam ay nakakahilawalang mas nakakagulo sa isang tao kaysa sa pag-alam na wala na siyang kontrol sa damdamin mo. At iyan mismo ang ginagawa ng kawalang pakialam. Tinatanggal nito ang kapangyarihang dati niyang hawak sa'yo. Inaasahan niyang magmamalasakit ka, na patuloy kang nakamasid, patuloy na umaasa, patuloy na naaapektuhan sa pagkawala niya. Pero kapag tinitingnan ka niya ngayon, wala. Walang reaksyon, walang desperasyon, walang palatandaan na iniisip mo pa siya. At iyan ang nagpapabaliw sa kanya. Unawain mo ito. Ang emosyon ang nagdudulot ng attachment. Kapag nag-react ka, galit man, lungkot o kahit pait, ipinapakita mo pa rin na mahalaga siya sa'yo. At hanggat alam niyang naapektuhan ka pa rin niya, wala siyang dahilan para namimiss ka. Pero kapag nag-detach ka, kapag ipinakita mo ang kawalang pakialam, biglang nagbabaligtad ang mga papel. Biglang siya ang magsisimulang magtanong, mahal, ba niya talaga ako? Napalitan na ba niya ako? Hindi ba ako kailanman naging mahalaga sa kanya? Pinipilit ng kawalang pakialam siyang harapin ang sariling emosyon dahil wala na siyang madadaanan mula sa iyo. Pinipilit siyang magmuni-muni, magtanong, maramdaman ang kawalan ng lalaking hindi na lumilingon. At ito ang tunay na tindi.
Kapag naramdaman ng babae na nawawala na ang hawak niya sa'yo, susubukan ka niya. Maaaring mag-post siya ng mga bagay para makuha ang atensyon mo. Maaaring magpadala siya ng random na mensahe para tingnan kung mahalaga ka pa. Pero ang lalaking may alam sa sarili, hindi siya natataya. Nanatili siyang hindi matitinag, ang kawalang pakialam ay hindi palabas. Hindi ito pagpe-pretend. Tunay na pag-unawa na hindi mo kailangan ang pagpapatunay niya, na ang pag-alis niya ay hindi nagpapabagsak sa'yo. Ito ang nagpalaya sa'yo. At kapag isinabuhay mo ang enerhiyang iyon, mararamdaman ito ng mga tao. Mararamdaman ito niya. At sa sandaling ma-realize niyang nawala niya ang lalaking hindi na interesado, doon nagsisimula ang pagsisisi. Hindi inakala niyang magre-react ka, pero ang kawalang pakialam mo ang nagpapakaba sa kanya. Kung pagod ka na sa pagpapakita ng halaga mo sa mga taong hindi nakakakita nito, kung handa ka nang maging tunay na hindi matitinag, i-like ito, mag-subscribe, i-on ang notifications, at mag-comment sa baba. Hindi ako natitinag, hindi ako mapipigilan. Numero 4. Nang mabalitaan niyang talagang nawala ka na sa una, hindi niya ito gaanong pinansin. Akala niya, binibigyan mo lang siya ng espasyo. Baka nagpapagaling ka lang, naghihintay ng tamang panahon para magkausap ulit, pero wala na. Lumipas ang mga araw, naging linggo, naging buwan at bigla niyang na-realize, talagang nawala ka na. Doon nagsisimulang pumasok ang pagsisisi dahil ang totoo, hindi niya inaasahan na tuluyan kang mawawala. Akala niya palilibutin mo siya, na pwede siyang mag-move on ng dahan-dahan habang alam niyang nandyan ka pa bilang option. Pero nang tumingin siya sa likod at makita niyang wala ka na, sumagi sa isip niya ang nakakatakot na tanong. Nawalan? Ba talaga ako ng lalaking mahalaga? Alam mo, madalas pinapadali ito ng karamihan sa mga lalaki. Ginagawa nilang accessible ang sarili. Pinananatiling bukas ang pinto kahit na bahagya lang. Sumasagot kapag siya'y nag-message. Nakakain sila sa mga maliliit na palatandaan. Pinapaalala nila sa kanya kahit papaano na may lugar pa siya sa puso nila. At hanggat nararamdaman niya iyon, wala siyang dahilan para nami-miss ka. Pero kapag nag-silent ka, kapag umusad ka ng walang alinlangan, kapag na-realize niyang wala na siyang option, doon siya ginugulo ng katotohanan, parang tinamaan ng tren. At ito ang totoo. Ang isip ng tao ay malupit sa paraan ng pagpapaganda ng nakaraan. Sisimulan niyang pagandahin ang mga alaala, alalahanin kung paano mo siya pinaramdam. Tingnan ka sa bagong pananaw. Hindi dahil bigla siyang nagbago, kundi dahil mas malakas ang pagkawala mo kaysa sa presensya ng iba. Pero dito madalas pumalya ang karamihan sa mga lalaki. Kapag siya ang lumapit, nagpadala ng miss na kita para lang subukan kung bukas pa ang pinto, kinukuha nila iyon. Tinitingnan nila ito bilang panalo, patunay na epektibo ang katahimikan nila. Pero hindi nila alam, ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagpapasabi sa kanya na nami-miss ka, kundi sa pagpapakita sa kanya na hindi ka nababalik kailanman. Hindi, inakala niyang maghihintay ka habang buhay, pero pinasara mo na ang pinto. Kung pagod ka na maging pangalawang plano ng iba, kung handa ka nang maging lalaking hindi na lumilingon, i-like ito, mag-subscribe, i-on ang notifications, at mag-comment sa baba. Hindi ako hinuhubog ng nakaraan, ako'y sumusulong numero 5. Ang tahimik na pagbabago, akala niya nagpapagaling ka lang. Akala niya balang araw ay mabibiyak ka rin, na isang araw magpapadala ka ng miss na kita na text na lalabas kang gaya ng inaasahan niya. Pero sa halip na wala ka sa dilim at ang lumabas sa kabilang dako, isang lalaking hindi na niya nakikilala dahil habang abala siyang iniisip na nagdurusa ka, ikaw ay nagtatayo. Nagbabago ka. Ginamit mo ang sakit bilang gasolina. Ginamit mo ang katahimikan bilang focus. Hindi ka lang basta umusad. Nag-level up ka. At ngayon, ang lalaking iniwan niya ay wala na. Alam mo, karamihan sa tao, inaasahan na ang breakup ay sisira sa'yo. Inaasahan nilang mananatili kang ganon, nakatigil sa bersyon ng sarili mo na iniwan nila. Pero sa sandaling pumasok ka sa pinakamagandang bersyon ng sarili mo, sa sandaling umunlad ka mental, pisikal, pinansyal at emosyonal, binabago mo ang buong laro.
Dahil ngayon hindi ka na ang lalaking nawala siya. Ikaw na ang lalaking nawala sa kanya. At iyan ang katotohanang hindi niya inihanda. Nakikita niya ito sa pamamagitan man ng mga kaibigan ninyong pareho, social media, o isang hindi mapigilang pakiramdam sa kanyang loob. Alam niyang nagbago ka at walang mas nakakakaba sa isang tao kaysa sa malaman na ang lalaking iniwan nila ay pasilip lamang pala ng lalaking unti-unting magiging siya. Pero ito ang susi. Hindi mo ginagawa ito para sa kanya. Hindi mo ginagawa ang pag-level up para patunayan ang kahit ano. Ginagawa mo ito dahil ayaw mong maging lalaking nananatili sa lugar. Ginagawa mo ito dahil mas malaki ang potensyal mo kaysa kahit anong pansamantalang sakit ng puso. Ginagawa mo ito dahil sa huli, ang tagumpay mo, ang kapayapaan mo, ang paglago mo, yan ay mga bagay na hindi kailanman maaalis sa iyo ng kahit sino. Hindi. Inakala niyang mananatili kang ganoon. Pero ngayon, hindi ka na niya makikilala. Kung pagod ka ng hulihin ng nakaraan, kung handa ka ng maging lalaking nakatakdang maging ikaw, i-like ito, mag-subscribe, i-on ang notifications at mag-comment sa baba. Ako'y tumataas ng tahimik. Ako'y bumubuo sa dilim. Chart numero 6. Ang sikolohiya ng reverse pursuit, akala niya nasa kanya ang kapangyarihan. Akala niya palaging nandyan ka lang, nagmamasid sa likod, naghihintay na magbago ang isip niya. Pero ngayon, may kakaibang nangyayari, nagbabaligtad ang mga papel. At ang bagay na dati niyang tinatakasan ng ngayon, ang hindi niya mapigilang isipin. Bakit? Kasi gusto ng tao ang bagay na hindi niya makuha. Simpleng sikolohiya lang yan. Sa sandaling alisin mo ang sarili mo bilang isang option, sa sandaling tumigil ka sa paghahanap, paghihintay at pag-react, may isang bagay sa ilalim ng kanyang subconscious na gumigising, ang kakulangan. At ang kakulangan ang nagpapataas ng halaga. Hindi ito iba sa isang luxury brand. Kapag palaging available ang isang bagay, madali lang makuha, nagiging normal lang ito sa tao. Pero kapag naging bihira ito, kapag na-realize nilang baka hindi na nila ito makuha muli, tumataas ng husto ang halaga nito at ngayon, nararamdaman niya ito. Ang lalaking inakala niyang mapapalitan niya ay hindi lang basta nawala, hindi na niya maabot. Sa sandaling maramdaman niya iyon, magsisimula ang habulan. Magsisimula siya sa maliliit. Isang random na like, isang komento, isang mensaheng pampatingin lang. Pero unawain mo ito, hindi ito tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa kontrol. Sinusubukan niyang makita kung may access pa siya sa iyo. Pero ang lalaking may alam sa sarili, hindi siya natataya dahil ito ang totoo. Kung talagang gusto ka niya, hindi niya susubukan ang availability mo. Siya ang magpapatunay ng sarili niya. Hindi siya hahanap ng pagpapatunay. Magpapakita siya ng pagsisisi at hanggang hindi nangyayari iyon, wala kang utang na loob sa kanya. Walang sagot, walang reaksyon, walang paliwanag. Sa sandaling tumigil kang habulin, pinipilitan mo siyang harapin ang katotohanan ng mga desisyon niya. Pinapaisip mo siya sa lahat ng bagay at yan ang pagbabago, ang nagpapalakas ng kanyang pagnanais sa iyo ng higit pa. Hindi dahil naglaro ka ng laro, kundi dahil naging ikaw ang premyo. Hindi, inakala niyang siya ang may kontrol. Pero ngayon, siya na ang naghahabol. Kung pagod ka ng habulin ng mga taong hindi nakikita ang halaga mo, kung handa ka ng maging premyo, i-like ito, mag-subscribe, i-on ang notifications at mag-comment sa baba. Hindi ako naghahabol. Inaakit ko ang para sa akin. Numero 7. Ang maging stoic alpha inakala niyang magiging mahina ka, mabibigo dahil sa bigat ng kanyang pagkawala, na mauupo ka lang at maghihintay, aasa, maghahangad ng isa pang pagkakataon. Pero ang hindi niya inakala, magiging isang lalaking hindi nangangailangan sa kanya o kahit kanino para maging buo. Dahil ito ang katotohanan. Ang pinakamalakas na lalaki sa silid ay yung emosyonal na hindi matitinag. Yung hindi mapapaniwala sa mga papuri o masisira sa pagtanggi. Yung nananatiling kalmado, matatag at hindi naaapektuhan kahit ano pa ang mangyari. Iyan ang stoic alpha, isang lalaking pinamumunuan ng katwiran, hindi ng emosyon, isang lalaking kayang umalis nang walang alinlangan kapag hindi siya pinapahalagahan. Hindi ito pagpapanggap na hindi nagmamalasakit. Ito ay tunay na pagyakap sa isang pag-iisip
kung saan hindi ka matitinag ng mga panlabas na pangyayari. Kung saan ang breakup, insulto o pagtanggi ay hindi ka matitinag dahil nakaangkla ka sa isang bagay na mas malalim kaysa sa pansamantalang emosyon. Nauunawaan mo na ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa pagpapatunay ng iba. At ang ganitong uri ng enerhiya ay nakakahatak. Binabago nito ang tingin ng mga tao sa iyo. Nagbibigay ito ng respeto. Dahil ang mga tao, lalo na ang mga babae, ay naaakit sa lakas. At walang mas malakas kaysa sa isang lalaking hindi nababali ng pagkawala. Maaring hindi palaging alam ng babae ang gusto niya, pero alam niya ang ayaw niya. Kahinaan, desperasyon, pag-aalangan. Maaring hindi niya ito sinasadya, pero palagi siyang nahihikayat sa lalaking sapat sa sarili. Na gusto siya, pero hindi niya kailangan. Yan ang lalaking hindi niya malilimutan. Ang lalaking nag-iiwan ng matinding bakas. Ang lalaking nagpapaisip sa kanya, ano ang meron siya na hindi siya natitinag? At iyan, kaibigan, ang sandali ng pagbabago. Kapag tumigil kang humingi ng pag-apruba, tumigil kang magpaliwanag, at na-realize mong ikaw ang pinanggagalingan ng iyong sariling lakas, kapayapaan at tagumpay. Doon ka magiging isang lalaking hindi na kailangang manghabol kailanman. Hindi inakala niyang magiging mahina ka, pero sa halip, naging hindi matitinag ka. Kung pagod ka ng pinamumunuan ng emosyon, kung handa ka ng maging lalaking kinikilala at iginagalang, i-like ito, mag-subscribe, i-on ang notifications at mag-comment sa baba. Hindi ako natitinag. Ako ang may kontrolo sa numero 8. Ang walang kontak ay hindi laro. Ito ay pamumuhay inakala niyang pansamantala lang ang katahimikan na ginagamit mo lang ito bilang taktika. Na balang araw ay magkakamali ka, mag-check-in, babasagin ang katahimikan at patutunayan na may kontrol pa rin siya sa iyo. Pero ito ang hindi niya maintindihan. Ang walang kontak ay hindi isang estratehiya. Ito ay isang pamantayan. Ito ay isang pamumuhay. Ang lalaking tunay na may pagpapahalaga sa sarili ay hindi nag-iiwan ng bukas na pinto para sa mga taong umalis na. Hindi siya naghihintay ng maliliit na piraso ng atensyon. Hindi siya nauupo na umaasa ng closure, ng pagpapatunay, o ng isang sandali ng kahinaan mula sa kanya para mapawi ang sarili niyang sakit. Umaalis siya dahil malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang nakaraan ay nakaraan na, at ang anumang bagay na kabilang doon ay wala ng puwang sa kanyang hinaharap. Dito kadalasang nagkakamali ang mga lalaki, nagno-contact sila na may inaasahan. Iniisip nila na kapag tumahimik sila ng sapat na tagal, babalik siya. At baka nga, pero ang tunay na makapangyarihang hakbang, yung hindi mo na iniintindi kung babalik siya o hindi. Dahil kapag tinanggal mo na ang inaasahan, kapag hindi mo na tiningnan ang katahimikan bilang taktika, kundi bilang hangganan, nagbabago ang lahat. Hindi ka na naghihintay. Hindi ka na umaasa. Hindi mo na iniisip siya kahit kailan. At dito nangyayari ang pagbabago. Hindi kapag napansin niya ang iyong katahimikan, kundi kapag na-realize mong hindi na mahalaga kung napansin niya ito o hindi. Ang walang kontak ay hindi para ibalik siya. Ito ay isang pahayag na hindi ka na muling hihingi ng kahit ano mula sa taong hindi nakakita ng iyong halaga. At iyan ang pinakabutas sa kanya, hindi ang katahimikan mo mismo, kundi ang pagkaalam na ang iyong katahimikan ay permanente, na hindi na siya bahagi ng iyong buhay, na hindi ka nababalik. Hindi ngayon, hindi kailanman hindi. Inakala niyang pansamantala lang ito pero ikaw ay tuloy na. Kung pagod ka nang gamitin ang katahimikan bilang taktika at handa nang gawing pamumuhay ito, pindutin ang like, mag-subscribe, buksan ang notifications at mag-comment sa baba. Hindi ako naghihintay. Hindi ako lumilingon numero 9. Kapag bumalik siya o hindi sa isang punto, apektado na siya ng katahimikan. Ang kawalan mo ay nagiging hindi na matiis at bigla siyang hahanap ng paraan para makabalik. Siguro, isang simpleng, "Hey, kumusta ka na?" Siguro isang biglang like sa isang lumang larawan. Siguro magpapadala pa siya ng buong paghingi ng tawad, sasabihin na iniisip ka niya, na namimiss niya ang dati ninyong samahan. At dito kadalasang nadadapa ang mga lalaki. Tinitingnan nila ang kanyang pagbabalik bilang panalo. Iniisip nila, panalo
Ako, epektibo ang katahimikan ko. Ngayon makukuha ko na siya muli. Pero ito ang tunay na tanong. Gusto mo ba talaga siyang balikan? Pag-isipan mo. Kung iniwan ka niya, kung umalis siya, kung siya mismo ang nagdesisyong mas mabuti ang buhay niya nang wala ka, bakit niya karapat-dapat na bigyan ng pangalawang pagkakataon ngayon? Dahil nalungkot siya? Dahil napagtanto niyang nagkamali siya? Dahil gusto niyang tingnan kung may access pa siya sa'yo? Ang lalaking may kontrol sa sarili ay hindi nagpapasok-pasok ng tao sa buhay niya parang umiikot na pinto. Hindi niya hinahayaan ang isang taong iniwan siya na bumalik kung kailan lang siya gusto. Hindi niya pinapansin ang mga taong naalala lang siya kapag nakikita niyang masaya at maunlad. At kung hindi siya bumalik, mas maganda pa dahil ibig sabihin nito, pinagtibay lang ng sansinukob ang alam mo na hindi siya para sa lalaking nagiging ikaw ngayon. Sa kahit anong paraan panalo ka. Mag-regret man siya o hindi, subukan man niyang bumalik o hindi na magsalita sa iyo kailanman, wala nang epekto. Kasi pag na-realize niya ang nawala sa kanya, sobrang layo mo na, sobrang angat na, sobrang focus na sa sariling pag-unlad, kaya hindi na siya mahalaga. Hindi, inakala niyang may daan pa para siya, pero nagsara ka na ng pinto. Kung pagod ka nang maghintay sa taong umalis, kung handa ka nang yakapin ang susunod na kabanata, pindutin ang like, mag-subscribe, i-on ang notifications at mag-comment sa baba. Hindi ko tinatanggap ang mga minsang pinakawalan ko. Numero 10. Ang huling hakbang. Mabuhay ng napakabuti na hindi na mahalaga sa huli, ang tunay na layunin ay hindi kailanman upang pagsisihan niya ang pag-alis niya. Hindi ito tungkol sa pagpaparamdam sa kanya na namimiss mo siya, sa pagbabaliktad ng mga papel, o sa pagpapatunay ng isang punto. Ang tunay na layunin ay maging sobrang nakatuon sa sarili mong buhay, sariling tagumpay, sariling kaligayahan, na wala na talagang mahalaga mula sa kanya. Ito ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan, ang hindi pag-aalala kung pagsisisihan niya o hindi. Hindi paghahanap ng closure, hindi paghihiganti, o paghihintay na mapagtanto niya ang nawala sa kanya. Dahil pag dumating ang araw na mapagtanto niya iyon, sobrang layo mo na, sobrang lalim ng pagkakatuon mo sa lalaking naging ikaw na kahit na magmakaawa pa siya na bumalik, hindi ka nakikilos, dito ka napapalaya. Dito ka pumapasok sa isang realidad kung saan ikaw ang premyo. Ang iyong layunin, ang iyong misyon at walang sino man, hindi siya, hindi kahit sino, ang makakalog sa iyong pundasyon. Nagsisimula kang maglakbay, magtayo, lumikha, hindi mo na ginugugol ang iyong enerhiya sa mga alaala ng nakaraan, kundi sa walang katapusang potensyal ng iyong kinabukasan. Nagiging lalaking napakalakas sa kanyang sariling pag-iral, na kahit hindi niya maunawaan ang nawala sa kanya, wala kang pakialam, dahil nakuha mo ang isang bagay na mas mahalaga, kapayapaan, layunin, mastery, at iyon ang huling hakbang, hindi upang magpatunay, hindi upang makuha siya pabalik. Ngunit maging napakakumpleto, napakabuo, napaka-hindi matitinag na ang nakaraan, ay unti-unting nawawala na lang. Hindi, inakala niyang palagi kang magmamahal. Pero ngayon, hindi mo na siya iniisip. Kung pagod ka na sa pamumuhay para sa nakaraan at handa ka nang buuin ang isang kinabukasang napakaganda na wala nang ibang mahalaga, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-on ang notifications at mag-comment sa baba. Ako ang master ng aking kapalaran. Ako ang kapitan ng aking kaluluwa, yan na yan. Ang huling hakbang, ang sandali kung kailan papasok ka sa buhay na tunay na sayo. Sabi ko nga, handa ka na bang tanggapin ito? Kaya ngayon, alam mo na, ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman nasa pagbabalik niya. Hindi ito tungkol sa pagpaparamdam sa kanya na namimiss mo siya. Hindi ito laro ng manipulasyon. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagiging lalaking napakalakas, matatag, at ganap na kontento sa sarili na naging wala na siyang halaga. Akala niya magmamakaawa ka. Akala niya babagsak ka. Akala niya hihintayin mo lang ang araw na baka magbago ang isip niya. Pero sa halip, nawala ka, nagtayo ka, nag-evolve ka. At ngayon, hindi ka na matitinag. Ganito ang hitsura ng stoic power. Lalaking kontrolado ang sarili, kontrolado ang emosyon, kontrolado ang kapalaran.
Lalaking hindi lumilingon, hindi naghihintay, hindi naghahabol. Lalaking nakakaintindi na ang pagkawala ay hindi katapusan. Ito ay oportunidad upang maging mas dakila pa kaysa kailanman. At iyon ang ginawa mo, na i-master mo ang sarili mo. Nakatawid, kalampas sa pangangailangan ng closure, lampas sa validation, lampas sa pagpapakita ng patunay sa kahit sino. Naging lalaking hindi mapapansin ni siya at ng mundo. Hindi, inakala niyang magdurusa ka, pero sa halip, umunlad ka. Kung pagod ka ng mabuhay sa nakaraan, kung handa ka ng akuin ang iyong kapangyarihan at pumasok sa buhay na para sa'yo, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-on ang notifications at mag-comment sa baba. Ako ang master ng aking kapalaran. Ako ang kapitan ng aking kaluluwa. Ito ang Marcus Aurelius Tagalog. At tandaan, ang iyong katahimikan ay ang iyong kapangyarihan.